Your Super Jera Vlog. Lagi tayo ngayon dito sa loob ng bahay namin. Yan. Umuupa lang kami ngayon. Kasi matanda na sila mama at daddy pero kailangan pa namin ng bahay na permanente. Ang inaisip ko kasi, pero hindi naman, magbabayad kami ng bayad at lupa. Umabot ng almost, dapat 2015 tapos na yung bayad ng bayad lupa. Tapos namin yun. Minsan advance pa kami magbayad ng 3 buwan, 4 na buwan, gano'n, kada isang buwan. Tapos parang, pinapakompute namin sa kanila yung magkano na bayad. Walang mo napapakita ng mga resibo, sa, kung nasa computer man yun. Kahit na ba tinatago nila, wala naman silang ibang hinahar, kundi sila din naman na. Sabihin, after 5 years, 2015, dapat bayad na yung bayad lupa namin kasi hindi kami nag-miss sa pagbayad kasi nga, palaging may pasyente sa clinic eh. Palaging po yung clinic namin. So, yung sabihin, kada may pasyente kami, pinabayad agad namin sa bayad at lupa. Ang naisip ko kasi, nag-invest na kami sa abroad, ganun din naman eh. Yung pera, i-deposit namin sa abroad. Kaya lang naisip ko ngayon, kung pera siya, papasok lahat ng pera, yung government, paprint lang sila na paprint ng pera. Ang naisip ko, mag-invest na lang sa lupa sa Pilipinas. Ganun lang. Mag-invest ng business, lupa sa Pilipinas, naisip ko ngayon. Kasi kung may mana sa abroad, meron naman siguro mana, may insurance pa rin naman. Ipunin yung pera kasi kung go-convert siya sa dollar, meron dollar sa Pilipinas. Merong dollar yung napapalit sa Pilipinas kasi kung sa tingin ko na nakapag-trade nga yung kaaway, imposible nakapag-trade yung kaaway sa dollars. Imposible yun. Ibig sabihin, once na may pumasok sa akin na pera na 5,000, o kaya 4-5, o magkano na palitan, kung 3,000, mapalitan ko na agad siya ng $100, mapalitan ko agad sa Robinson. So, ibig sabihin, nakapag-print nga sila ng peso, pero dollar, hindi nila napiprint yung dollar. Sabihin, doon ako mag-invest sa lupa talaga. Kasi kung sa sasakyan, doon na naman, maluluma na yung sasakyan. Nakuha namin, parang kakarag-karag yung Wigo, yung Montero, parang luma yung makina. Tapos palalabasin nila. Di ba nilabas nyo, ganyan yung nakita yung makina? O kaya, kakarag-karag yan, nilabas nyo sa kasa. Kasi kasa ang tawag sa Laos, sa Paystar. Nakol sa kapag saan pinapagawa yung mga sasakyan. Sabihin, sobrang tagal na ganun, yun ba, nadadala sa Pilipinas kung talagang okay yung sa company, kung sa company man yun, o kung sa seaman yun, kung may nagdala ng sasakyan, hindi namin alam kung sino eh, kung yung company ba yun, may-ari ng kumpanya, yung tao doon na nakiki-kontrata, o kaya, yung ganun yung mga broker, di ko alam kung sino eh. Sabi ko na lang, ngayon, sabi ko, o nga kasi kung may 1 million peso ako, kung sa abroad ako mag-i-invest, yung peso ko naging dollar. Yung peso, walang halaga yung peso. Kung isipin ko yung peso, parang Mickey Mouse money din siya, parang yen din siya. Kung yung yen, kung 0,0000, ako convert yung peso, okay siguro yung yen. Yung dollar, hindi ko masabi kung maikinabang din yung Amerika sa peso, hindi maikinabang yung Amerika sa peso. Kahit nga magturista yung mga Amerikano sa Pilipinas, hindi maikinabang yung mga Amerikano kasi ang dumi-dumi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sigurado ako yung lugar namin malinis. Yun. Kaya sabi ko, pangit yung sapa, ilog dun sa lugar ng mga kaaway. Ibig sabihin, Boracay yun. Pang front nila, white sand. Kailan nangyari ngayong white sand yun? Kaya naging Dolomite daw ang tawag dun sa Dolomite fishing daw ang tawag dun sa Manila Bay. Kailan nangyaring white sand yun? Yun. Kasi ang nakita ko, kung totoo man na inalabas nila na E. coli yun o cholera kasi nga, papunta kami doon 2005, 2006, papunta kami doon 2014, 2013. Naman talaga naisip namin, kukumpara talaga namin yung lugar namin doon sa Boracay o kung saan yung pinaka lugar na binibida ng Pilipinas. Lugi. Kung magtutuloy sa Pilipinas, pangit-pangit ang Pilipinas, sa totoo lang. Kung may pinakamagandang lugar, yung mga lugar namin, yung kasi malinis yung mga lugar namin. Yun lang. Binabaha pa sa Pilipinas. Kaya nga parang, ang dating yung pera walang halaga yun. Sabi ko na lang, yung mga metal, yung mga piso, mga 5 piso, nagiging nagiging cellphone siya, nagiging exploder siya, nagiging metal siya, nagiging bubong, nagiging yero, yung mga piso-piso, mga 5 piso. Pero yung sinabi ko na lang kanina, yung mga papel, pamunas lang ng puwet yun, di ba? Parang ang dating nga, kumpara siya sa bangko siya.
kung lalabas siya sa bangko, naka-cheque siya. Pero ang halaga ng pera, print lang siya, di ba? Sabihin, tinta lang yun. Wala naman nag-iimbento ng tinta sa Pilipinas o pang-print eh. Lahat naman inaangkat lang din sa ibang bansa. Ganun yun. Yan, Super Jera Vlog.